Okay, we have efficiency. Yan, pangalan ko yan. Efficiency, yan yung ino-compute nyo, no? Way back pa sa physics, no? Nadidiscuss nyo yung efficiency. So, sa machines, importante ito, no? So, kapag hanap tayo ng magandang output, no, sa industry, so dapat maganda yung efficiency ng makina natin, no? So, how do we get efficiency? Ito yung symbol, yung N na merong gano'n, no? Merong parang naka-quit, no? Para ma-distinguish siya sa speed, no? Sa speed kasi small letter N, efficiency medyo gano'n. Okay, take note, yung efficiency. Efficiency pares din sa physics, no? Power output over power input expressed in percent, no? Ang power input is also power output plus losses, no? Ito yung tinatanong last kahapon, no? So mamaya di-discuss natin itong mga losses, no? So mayroon tayong tinatawag na electrical tsaka mechanical loss, no? Okay? Power input is also power generated plus SPL, no? Take note, SPL. Stray power. Mamaya di-discuss to, no? And SPL. Mamaya meron pa SLL, no? Mga loss yun, no? Okay, so efficiency is power output over power output plus SPL, or power output plus PG plus SPL, no? Power output plus EGIA plus SPL, no? So ano ba yung power input? No? Power input is the power received by the dynamo, no? So yung pumasok na power, no? So pag may pumasok ng power, meron din siyang lalabas dapat, no? So for generator, that is the mechanical power, no? Parang yung sabi ko sa inyo dati, parang raw material, no? Sa generator, ang papasok is mechanical power, no? What about the motor? Is electrical power, di ba? So power output, ito naman yung lalabas, no? Ito yung pupunta sa load, no? It's the power delivered by the dynamo, no? So generator is electrical power. Sa output, output. Sa motor is mechanical power, no? So basta mechanical horsepower, pag electrical watts, no? Yan, yung mga units niya. Power input is a dynamo is always more than its power output, no? So why? Laging malaki yung input sa output, no? Halimbawa, pumasok is 1 kilowatt, no? I-output ng makina is no longer 1 kilowatt, no? Should be less than, no? Saan napunta ngayon yung nawalang power input, no? So because a dynamo or motor can convert, no, all power it received into useful power, no? So why again, no? May tanong na naman, no? So the answer is ito, no, yung binanggit natin kanina, losses, no? Diba sabi ko sa inyo sa PEC, no, sa 100% ng performance ng makina, no, approved sa PEC ang 80%, no? So yung 20% binibigay na yun sa losses, no? Nasa losses na yun, no? So, ang gagawin na lang natin doon sa 20% is to minimize, no? Hindi natin pwede siya totally tanggalin, no? So we have to deal na lang dun sa losses, no? So example, yung friction loss, no? Pag umiikot yung makina, mayroong tinatawag na friction loss, no? Pag nasa outdoor siya, meron din tinatawag na windage loss, no? Pag umiikot yung makina, tapos outdoor, malakas yung hangin, no? So tendency magkaroon ng confrontation, no? Sa direction ng hangin, tsaka doon sa rotation ng makina nyo. So it constitutes another loss, no? Mechanical yan in nature, no?
meron pa rin electrical loss, no? So, ang gagawin lang natin doon is to control or minimize, no? Sa mechanical, madali lang, no? Sa friction loss, no? Proper maintenance and lubrication, no? Pwede nyo na siyang mabawasan, no? Okay? Actually, yung power loss, difference lang yun ng power input tsaka sa power output. Pag sinubtract nyo, that is the power loss, no? So, hindi lahat ng input, no, lalabas as output, no? Parang sa tao din, no? Hindi natin kinain natin, hindi mo mako-convert sa energy, no? Di ba? So, iba mapupunta as cholesterol, as fat, no? So, loss sa atin sa katawan. Okay, let's move on. Power loss, no, is always produces heating, no? So, ibig sabihin, pag malaki yung power loss sa makina, no, mailang makina nyo, no? May lagnat siya, ibig sabihin, malaki yung loss niya, no? So, naapektuhan ang efficiency niya. So, the greater the power loss, the hotter the machine tends to become, no? Sabi ko nga sa inyo, mga technician, no? Pag wala silang equipment, no, to test the machine, no, hinahawakan na lang muna nila, no? Pag naramdaman nilang sobra init, yun, sarado yun, turn off kaagad, no? Pag medyo, medyo mainit pa siya, no? Pero hindi siya ganun kainit, no? So, i-report na yun as maintenance, no? Or maintenance na siya. So, heat talaga kalaban ng makina, no? Yan. Yan, kadikit siya ng power loss. Okay, so ayaw natin ng power loss, no? May 20 net na nga tayong binigay, no? So, wag na natin dagdagan yun, no? Classification of losses. Yan tayo na rotational loss. Ito yung SPL kanina, no? Stray power loss na sinasabi ko, no? The stray power loss is also the rotational losses, no? So, malaki ang contribution sa losses ng rotational, no? Kasi rotating part tayo, no? Rotating machine ang generator natin, no? Hindi man natin siya pwede hindi i-rotate, no? Hindi makakat yung flux. So, wala yung mag-generate na voltage, no? So, pag ikot ng armature natin, nagkakaroon siya ng tinatawag na stray power loss, no? So, ano ba yung mga rotational losses, no? So, define muna natin, losses caused by rotation of the armature, okay? Since armature is the rotating part, no? So, caused by rotation. So, letter A is the mechanical loss. Ayan, no? Under rotational loss yan, no? SPL. So, mechanical losses. Lahat nung parte, no? Ng makina natin, pag umikot siya, no? Brass friction loss, no? Ayan, yung carbon brass, pag dikit sa commutator, no? May loss pa rin siya, no? Okay. Bearing friction loss, no? So, yung bearing natin, no? Kasi bushing, no? Bearing and bushing friction loss, the same, no? Depende kung anong ginagamit. Basta nag-contact yung shafting at saka yung bearing, no? Hindi naman pwedeng hindi nagkakaroon ng friction, no? So, bearing friction. Mga mechanical yan, ha? Okay, so then, wind friction loss, no? Windage loss, no? Lalo pag outdoor, no? These losses are about 10 to 20% of full load losses. The full load losses, mga 10 to 20 daw siya, no? 10 to 20% ang no-contribute nito sa losses, no? Again, pwede natin i-control, no? But not totally eliminate, no? Control lang, no? So, marami tayong pwedeng gawin dyan, no? Sabi nga, lubrication is one, no? Sa windage, pwede siya lagyan ng parang, windbreaker, no? Parang medyo ililihis niyo yung makina natin, no? Imagine mo ako, bibili pa ako kasi yung nag-aaway. Okay? So,
So letter B naman is core loss. No? Ano nga? Ano? Hello, Lisa. Ano ba? Sa online class pa ako. Lisa. Ayun, wala na. Okay. So under rotational loss pa rin, no? Is okay. Under rotational loss pa rin, meron tayong tinatawag na core loss and iron loss, no? Ang symbol niyan is PH plus E, no? Core loss, iron loss. Ano ba ito, class, no? So, okay, the core loss or iron loss, as the armature core is made of iron, no? Yung armature core natin, ha, yung nilalagyan ng armature windings, iron siya, no? And it rotates in a magnetic field, no? Di ba? Kasi kinakat niya yung flux, no? Small current gets induced in the core itself, no? So, syempre, pag naggawa ka ng kuryente, syempre may current na mapuproduce, no? Kinakat mo yung flux, no? Due to this current, eddy current loss and hysteresis loss occur in the armature core, no? So pag ikot daw ng armature, no, nagkakaroon ng dalawang loss, no? Eddy current loss and hysteresis loss, no? Dahil sa rotation niya, na. So pag ikot, no, pagkat ng flux, no, dahil made of iron, no, sa magnetic field, nagkakaroon ng dalawang pagkakaiba ng dalawa, no? Or magnetic loss, no? Unahin natin hysteresis, no? Hysteresis, magnetic in nature ito, no? So, ang sa magnetic field, no, ito na ano niya, no? Baga na nasisira niya, no? Okay? Itong eddy current naman, yung kuryente na dapat pupunta sa load, no? Hindi nangyayari, no? ED means circulating, no? ED is circulating, no? Okay? So yung current na to, imbis na pumunta sa load, may iwan sa loob ng armature, no? Nagsisirculate siya sa loob ng armature, no? So pag maraming current sa loob ng armature na hindi pumunta sa load, no, hindi lumabas sa load, hindi dumaan sa commutator, hindi dumaan sa carbon brass, no? So nagiging loss siya, no? So wala siyang gamit din sa loob, eh, no? Nagko-contribute lang siya sa armature reaction, no? Okay? So yung hysteresis, ito ang titignan natin, no? Okay? It's the continuous change in position of iron particles caused by magnetic particles to do friction and produce heat, no? So yung rotation, binabanggit dito, no? Pag rotate daw, naapektuhan yung position ng iron particles, no? Causes the magnetic particles to friction and produce heat, no? Pag ikot, kasi rotational loss ito, no? Under rotational loss, no? So yung magnetic particles daw, pag umiikot, no, causes the magnetic particles to friction and produce heat, no? Kita nila yun, ano? Okay. So tingnan muna natin yung hysteresis. So intindihan nyo na yung ano, yung pag-ikot, no? Sa pag-ikot ng armature, nagko-constitute siya ng core loss o iron loss, no? Kaya dahil yung nagkakaroon ng small current, no? Core mismo, no? Na dapat pumunta sa load, hindi nagpunta, no? Tapos naapektuhan naman yung magnetic particles, no? Dahil sa ikot yan, class rotation, no? Kung di ikot, walang current, saka walang hysteresis loss, ha? So, hindi gagalaw yung magnetic particles, so hindi siya magkukos ng friction and heat, ha? So, tingnan natin yung hysteresis loss. Sabi ko magnetic in nature yan. Okay, so pag ikot, hysteresis loss, ito, no, takes place, no, in revolving armature core because the magnetic polarity, no, in the iron changes in step, no, okay, with the changing positions of magnetic materials and various poles, no. Di ba yung poles natin, may polarity, no? Di ba, class? Eh, since yung core nyo na din ay electromagnet, no? So, di ba dapat mayroong opposing polarity, no? May tawag dito, yung like and unlike poles, no?
So dapat pumasok dun sa ano, no, yung position ng poles nyo tsaka yung iron, no, yung armature. Dapat makuha niyo yung magnetic flux, no. So sa tamang polarity, no. Kaso umiikot siya, no. So nag-iiba-iba yung polarity niya, no. So hindi rin pala maganda 'yun, no. So pag nagkaganong class, no. Yan. So umahabol, no? Ayan, the iron changes in step, no? With the change of position of magnetic under various poles, no? Kakahabol niya, no? Nahihilo siya siguro. So it causes, no, what we call the hysteresis law, no? Magnetic in nature, no? Naintindihan niyo? Takes place in the revolving. So hindi mangyayari yan kapag hindi umiikot, no? So pag ikot, no, ng armature core mo, magnetic polarity in the iron, no, sa core pa rin, iron changes in step with the change positions of the magnetic materials under various poles. Okay? So, nahihirapan yung magnetic flux. No? Kasi umiikot. No? May malaman saan siya papasok. Dahil yung polarity nag-iiba-iba. No? Okay? That is hysteresis law. Magnetic in nature. Okay, so sa isang libro, it's due to the reversal magnetization of the armature core. When the core passes under one pair of undergoes one complete cycle of magnetic result. No? Ayan, nagkakaiba-iba kasi yung position. No? Okay. Galing, ano? Galing ng mga engineers natin. No? Nakita nila yan. No? Okay. So, isa yan sa quest, no? So we call that hysteresis, magnetic in nature. So naapektuhan yung polarity, no? Eddy current loss, PE, no? Kanina PH, no? Eddy current loss. Again, it is a rotational loss. As the armature core revolves, no? The voltage are generated in the exactly as in the copper wire. The current flows in the iron core alone, no? So ano nangyayari, class, no? Sabi ko sa inyo, nagsisirculate lang yung current, no? Hindi lahat ng current napupunta sa load, no? Hindi pupunta sa load lahat. So meron naiiwan dun sa armature, no? Ang tawag dun now is the eddy current, no? Eddy current. Since hindi siya nakakatulong, it becomes an eddy current loss, no? Okay? Dapat pag nag-produce ka ng kuryente, no, dahil generator ka, dapat pumunta ka sa load, no, supplyan mo yung load, no, yun ang trabaho mo, no, kasi hindi nagpupunta lahat, no. So meron naiiwan sa core, doon lang siya, no, current flows in the iron core alone, no, andun lang siya, no. So yung naiiwan na yon is what we call the eddy current, no, and then eventually it becomes the eddy current loss. Pag pinagsama mo yung dalawa, since nasa core siya, no, nangyayari yung dalawang losses na yan, hysteresis and eddy current sa core, no, or the iron, no, iron core natin, it becomes now PH plus E. Na? Tawag na rin doon, the core loss. Okay, naiintindihan? Kung medyo magulo, basa kayo, ha? Sa libro, no? Hysteresis and eddy current loss. Though this induced EMF is small, it causes a large current to flow in the body due to the low resistance of the core. O yan nga, no? Kasi talaga yung kuryente niya maghahanap ng ano yun, ng pupuntahan, no? Since maliit ang resistance dun sa core, no? In the flow in the body due to the low resistance of the core, no? So syempre dun siya pupunta, no? So wala siyang kalaban dun, no? Okay? Kaya lang nangyayari, no? Nagiging loss siya, no? Lumaki siya masyado, magiging no? Lalaki, iinit yung makina niyo, no? Okay? The question now, ano gagawin natin dito sa losses na to, no? Sabi ko nga, hindi natin siya ma-eliminate. All we have to do is to minimize, no? To control, no? So may remedy ba dito? Ayun, no, meron, no? May remedy, no? Doon sa dalawang losses, no? So laminating the iron core, no? So pag nilaminate daw natin yung iron core, tandaan yung experiment number 1, no?
laminated yung iron core natin. No? Nilalagyan ng armature windings. Nakita niyo may guhit-guhit no sa pinaka-drawing na pinakita ko sa inyo. Para siyang ID, no? Patong-patong, no? Nilalaminate mo, no? Patong-patong siya. So pag lamination pala, it remedies, no? It cures the core loss, no? Eddy current and hysteresis loss, no? So isa pa yung coating, no? It's lamination with high resistance varnish. Ewan ko nakakita na kayo nito, no? Yung coating na ginagamit, yung kulay red, nakita na ba kayo nun? Kino-coat yung wire natin, no? Nilulubog yung pinaka-armature, no? Ako nakakita ko dun sa mga nagre-rewind, no? Nagre-rewind, high resistance varnish, no? Kulay red. Okay? So after the mechanical loss, no, sa due to rotation, no, so meron naman tayong electrical losses, no. So ano naman yung electrical losses? Hindi na naubos ang losses natin, no. Those that result from a current flow in the various parts of the machine, no. Okay, so since i-generate tayo ng voltage, so siyempre tinutulak ng electron, so nagkakaroon siya ng current flow. So pagdaan ng current, various parts of the machine, it becomes electrical loss, no? Ano ba yan? Puro loss na lang, ha? So yun nga kailangan natin, yung current, no? So pag dumaan pala, nagiging loss, no? So ano ba to? We have now copper loss. Yung sa core loss, ha? Ano symbol ng core loss? PH plus E, ha? PH plus E. Hysteresis and eddy current loss, no? This one is copper loss, PCU, no? Chemical symbol ng copper, no? Ayan, PCU. So lahat yan watts, ha? No? Power, no? P. Watts unit, ha? So ano yung copper loss, no? Always occur when there's a current flow in the various copper circuits, no? Ano ba mga copper circuits natin? Ano yung mga copper? Made of copper, no? Yung mga wires natin. Ano ba yung mga wires natin na meron sa generator natin, no? Yung coil, sir, coil. Oh, yung mga coil, no? Ano yung mga coil na yun? No? Tingnan natin, no? Yung mga naka-drawing, no? Parang coil, yung RF, no? Diba? That is coil ng wire, no? Nakaikot sa poles, no? Made up of copper, no? Pag dinaanan ng kuryente, pag dinaanan ng IF yun, no? Magiging power loss siya, no? Okay. Commutator, sir, commutator. Oh, commutator, that is made up of copper, no? Pag dinaanan siya ng kuryente, no? Okay? Ito siya, isa-isa, no? Shunt field copper loss, no? Yung RF, no? Power equation, no? I square R, okay? Power equation, kaya watts yan, no? Hindi ko nalagay yung unit. So pag dumaan yung kuryente, it becomes, no? Then a current flow in the various copper parts, no? Series field copper loss, IS square RS. Okay? Tignan yung combination, no? SS, SS. Armature copper loss. Ayan, no? Yan yung marami, no? IA square RA. No? Kasama na dyan yung sa brass, no? Interpol. Ito naman yung interpol, no? Dinagdag yan, no? Para, anong nito? Anong gamit ng interpol? Commutating field, no? Gamit ito sa armature reaction, no? To combat armature reaction. Papalakasin yung main pole, no? IA square RIN, no? Interpole winding, IN, interpole. Okay? If exists, no? Kung wala, so huwag nyo na siyang kuhanin. Okay? Another one is compensating winding, no? Compensating winding copper loss. IA pa rin siya. IA square RCW, compensating winding. Yan. Ito naman series field kapag compound, no?
all in what yun, ayun, nilagay ko pala dun, no? Hindi ko na ilagay dito, nilagay ko rito. Okay? Summary. Ano yung mga losses natin? Paano ba ibalik to? Okay? So, una yung rotational loss, no? Pag nag-rotate daw ang makina natin, magkakaroon ng tawag na rotational loss, no? Unang-una itong mechanical loss, no? Dahil sa pag-ikot, no, nagdidikit yung mga parts, no? So, nagkakaroon ng yung carbon brass, no? Brass friction loss. Ayan. Bearing friction loss, wind friction loss, no? SPL siya. Ayan. Okay? So, under rotational loss din, meron tayong tinatawag na core loss, no? So, mechanical loss at saka core loss, no? Or iron loss. Kasi yung core natin is made of iron, no? So, PH plus E. Okay? Ayan, pag-ikot, no? Ng apektuhan dun sa magnetic field natin. Pag ulikot yung armature natin sa magnetic field, magkakaroon ng small current. Yung small current na yon, no? Nag-create siya ng gulo, no? Magkakaroon ng eddy current loss and hysteresis loss. Okay? So, continuous change in position dahil nga sa rotation, no? Nag-change ng position ng iron particles natin kasi made of iron ng natin, ang core, no? Causes the magnetic particles to friction sa loob, no? And produces heat, no? Kaya mas mabilis, no? Mas mabilis na makina, no? Mas malaki ang loss, no? So, hysteresis loss, magnetic inertia, ayan, no? Na-discuss natin kanina, no? Yung kailangan humabol siya doon sa tamang polarity, no? Kasi kakaikot ng armature, so nag-iiba-iba yung polarity. Nagkakaroon ng tawag na magnetic reversal, no? Ayan. Tapos yung siya naman, no? Yung last ng core loss, no? Composition ng core loss is the eddy current loss, no? So I said eddy means circulating, no? Yan, papakahilo siya dun sa loob ng armature, no? Ayaw niya lumabas, no? Hindi siya pumupunta sa load, no? So hindi niya alam, nag-create siya ng loss, no? Sa makina, no? Okay. So remedy, laminate, no? So nare-remedy siya, no? Nababawasan. Saka magko-coat, no, ng high resistance varnish, no? So electrical loss, no? So si shows in a current flow, so ito siya, no? ECU, ang kasama sa copper sa electrical losses natin. Yan, shunt field copper loss. Ito lang siya. Ito yung class isa pang loss, no? Kanina SPL, huwag kayong malito. SPL is the rotational loss, no? Stray power loss, no? Ito naman, stray load loss, no? SPL yung kanina. Ito SLL, no? Ano ba itong SLL na to? Very difficult to determine, also known as miscellaneous loss, no? Parang sa eskwela pala ito, no? Meron din miscellaneous, no? Miscellaneous loss, no? So, yun ang other name niya, no? So, very difficult to determine. It results from such factors, distortion of flux due to armature reaction. So, alam na natin yun, no? Loss siya, no? Lack of uniform division of current in the armature to wind to various parts, no? So, hindi equally distributed, no? Number 3,
short circuit current undergoing commutation. So, sa commutation talaga maraming nangyayari dito kasi mahirap na proseso kasi ito, no? Ano ba yung commutation? Conversion of AC to DC, no? Lalo pag malalaki na yung kino-convert, no? Nagkakaroon ng short circuit current. So that constitutes SLL, no? So kung mahirap siya ma-compute, no, to determine, so meron ginagawa, no, sa actual, no, in practice, no, kadalasan to sa malalaking na. So in practice, SSL is 1% of the kilowatt output, no? Malalaki, usually kinukuha ito kapag ang generator mo is 150 kilowatts above, no? Yan, tsaka lang siya kino-consider, no, yung SLL. No? Kapag mababa, hindi mo siya consider, no? For motor, 200 horsepower and above, no? Yan, 200 horsepower. So 1% of the kilowatt output, no? Pag nasa field kayo, no? Sample problem, no? A shunt generator has 720 inductors on its armature wound simplex, no? The generator has 6 poles and operates at full load, speed of 1,200 RPM. The flux per pole is 0.025 Weber. Nag-iba ko ngayon, Weber muna tayo, no? So MKS muna tayo system, no? Hindi muna tayo Maxwell, no? So Weber muna, kaya maliit, no? Maliit lang yung value ng flux natin, no? Compared sa Maxwell, kasi malaking unit ang Weber, no? Kaya 0.025 Weber. And the armature resistance inclusive of the brushes, no, is 0.05 ohm. Shunt field resistance including the rheostat. So may rheostat siya, no? 70. So inad na yun, no? The full load current is 200 and SPL is 1,000 watts, no? So SPL is 1,000 watts. So anong hinahanap niya? So calculate. Ayan. EG generated voltage, EG power generated, output voltage, power. Ano yan? Power output, no? Nasa mid, no? Power output. Assuming shunt field current, find the voltage regulation or percent VR, power input and efficiency, no? Okay. So given muna tayo, no? So meron tayong inductor, simplex clock. Ang kunin natin yung EG, no? Ayan, no? So shunt generator series, self, no? So automatic, that is self-excited, no? Okay, ito yung armature, EG, IA, IL, IF. Ito yung RF tsaka yung rheostat, no? Ayan, kasi meron sa given natin, no? Tapos ito yung load, tapos ito yung terminal voltage, no? So based on the problem, meron tayong resistance ng field at saka rheostat 70 ohm, armature tsaka yung brass contact resistance 0.05, okay, IL na 200 ampere, no? Flux per pole 0.025 Weber, SP 1,000 watts. So winding is simplex lock. So given yung inductors natin, no, yung Z, no, tandaan nyo pa dati, no, yung Z natin, 720, number of poles is 6, and the speed is 1,200 RPM. So compute natin yung EG. Okay, so yung formula natin, no, ayan. So times 10 to the 8 Maxwell, no, in Weber, ito lang, no, okay, wala na yung times 10 to the negative 8. So substituting, since flux per pole is in Weber, ito na siya, no? Ayan, substitute, Z, flux, P, no? Tapos yung N, no? Tapos simplex lock, no? 6, hindi ko na pinakita, no? Paano kinumpute yung A, no? Alam niyo na, no? Paano kinumpute yung A. Okay? Pag hindi pa, reviewin nyo, ha? Time is 60, so
EG is 360 volts. No? So, yan yung letter A natin. So, based on the given, ginamit natin ito. No? So, pag Weber, ito yung formula. Pag Maxwell, include times 10 to the negative 8 sa unit niya. No? Unit. Okay? PG. No? Power generated. No? Sa armature ito, no? Yung PG natin. Kaya, voltage times current mo is EG times IA. No? 360 times 200, 72 kilowatts. Or 72 watts. 72,000 watts. Okay? Output voltage or tinatawag natin na terminal voltage, no? Iba-iba lang ang ano, no, sa problem, no? Iba-iba lang yung ginagawa ng terminology, no? Pwedeng load voltage, no? Terminal voltage. Okay, so equation natin sa generator EG minus IARA minus IARBC, no? Meron tayo kasi kasamang brush contact drop, you know, resistance pala, no? Iba voltage na to, no? Kaya hindi nasasama yung IA, voltage na siya, no? Kaya kung voltage siya, diretso nyo na din, no? Eh, since resistance siya, multiply pa natin, no? Para masubtract sa EG, no? Okay? Ayan, 360, IA given, ito given to, no? Yung dalawa, no? 0.05. So, BT is 350 volts, no? Ano papansin nyo sa value ng BT natin, no? Less than sa EG, di ba? Kasi nag-drop due to the load, no? Due to the armature resistance, no? Due sa load na nilagay natin. So nag-drop yung EG, no? 360 to 350 volts. Okay? Letter D. Power output, no? Power output is BTIL, no? So terminal voltage times the load current, no? Since ano siya, self-excited, so IA, ito yung pinatatandaan ko sa inyo, no? Yung mga correlation ng current, no? Sa bawat type, no? So self-excited IA is equal to IL plus IF, no? Okay? So alam na natin yung IL, no? So hindi natin alam yung IA, alam natin, no? Given siya, no? So IL, kukumpitin natin, but we need to get first IF, no? So IF, BF over IF. So BF is equal to BT, parallel, no? Equal ang voltage. So 350 over 70 is 5 ampere. Yan yung field current o yung excitation current, no? So para makuha yung IL, so lipat, no? Yan, lipat. So IA minus IF. So 200 minus 5, no? So load current po is 195 ampere. So substitute 68,250 watts. No? Yan yung power output. Yan yung papunta sa load. Okay? So next. For constant IF, no, at no load, IL is 0. No? Okay? So kapag 0 ang IL, no, sa no load, no, kasi 0, no, off, baga open yung switch. So IA now is equal simply to IF, no? So hindi na siya 200, no? So IA mo at no load will be equal to 5 ampere, no? Okay, so substitute natin BT minus I equals to EG minus IARA. Okay, ito yung kanina, no? Meron pang RBC, no? BT 360 minus, kaya papalitan ngayon natin to ng 0.5, no, at no load, no? Equals to 0.05, no? So, mangyayari sa BT now, no? So, BT will be equal to 359.75 or approximately equal sa 360 volts, no? So, anong kaparehas nito class? 360 volts. Ano ito class? No? Hindi ko maibabalik eh. 360 volts is what? Ay, yung letter A na hinahanap yung kanina. Generated voltage, no? Okay? Di ba sabi ko at no load, no? So BT mo, no, is also your EG, no? Is also your B no load, no?
Doon sa external characteristic curve, doon sa pinakamataas, no? Doon sa curve. Okay? Actually, pinakita ko lang dito, no, na yung EG talaga equal sa VT at no load. Ha? Pinakita ko lang. Pero pwedeng hindi na compute ito, class. No? Pagkuha ng voltage regulation. No? Di no load, automatic kunin mo yung EG. No? Naintindihan? Di no load. Nakita sa letter A, lagay mo agad. No? Pinakita ko lang, no, na that EG is equal to VT at no load. No? Naintindihan? Sa no load. Equal siya. No? Hindi pa siya bumababa eh. No? Wala pa siyang load. Pag bumaba na siya, magiging 20 na siya. No? Yung kanina, no? 300 something, no? Mas less sa 360. Okay? Ito, 350, no? So, be full load. Katino. Okay, compute natin yung percent VR or voltage regulation. So, be no load minus full load divided by full load. So, ito yung generated voltage natin, which is our no load voltage. Ito yung BT, na? BT, na? B full load divide. So, 2.86. So, maganda to, class, no? Closer to 0, no? Okay? Sabi sa actual, no? Maglumagpas daw ng 7 or 8%, no? So, time to check, no? Yung makina mo, no? Yung double digit na voltage regulation, no? I-check, no? Meron, kumbaga sa tao, meron na siyang dapat i-consulta. No? Okay? But no load, BT is equal to B no load. No? Yung B full load naman, that is your BT, no? Terminal voltage. Okay? Power input, no? Di ba? Yung kanina, yung una-una, no? Power input is PG plus SPL, no? 72,000 na compute na natin. SPL given, no? So power input is 73,000 watts, no? Yan ang power input natin, no? O kaya naman sabi rin natin, power input is power output plus losses, no? Sa formula doon sa unang-una, no? Efficiency. Okay? So meron tayong output. Kunin natin yung losses, no? Ito yung dalawang losses, no? Ito yung electrical, ito yung sa mechanical, no? Sa rotational loss, no? Ito na yung SPL, naka-total na siya, no? So, ano yung mga dinaanan natin, no? Na merong copper windings natin, no? RA and RF, no? Ayan, RA and RF. Actually, kasama na rito yung rheostat, eh, no? Ito, no? Yung 0.05, inclusive na ito, no? So, IA square RA is 200 square times 0.05 is, ayan, 2,000, no? IF square, no? Na-compute din natin kanina, 5 times 70, which is RF, no? Inclusive na yung rheostat, no? Diba? Dito, no? Rheostat. Dito, ano ba yung inclusive dito? May nakaano rin dito. So, RF, 70, no? 1,750, no? SPL given 1,000, no? Ayun, medyo na sira din sa ano, yung unit. Total is 4,750 watts. Losses, no? Pag inad sa output yun, ilan siya, no? Para maging power input. The power output is 68,250 plus 4,750, 73,000 watts, no? Parehas kanina, di ba? Okay? So, pwedeng kunin yung losses to get the power input. O kaya naman, yung formula natin, no? Ito, no? PG plus SPL, no? Okay, so dito pinakita yung paano kinumpute yung losses at saka yung power input na using power output plus losses. Okay? So, efficiency na yun. Nakuha nyo na yung output saka input, no? So, divide nyo na lang, then multiply by 100, no? So, the efficiency is 93.49%, no? This machine is still ready to operate,
no? So, okay pa siya, no? Kumbaga sa tao, meron siyang clean bill of health, no? Meron siyang clean bill of health. So, may go signal ng doktor yan, no? Dito naman, may go signal ng engineer yan, no? So, nakita nyo na voltage regulation niya, no? Mababa, no? Closer to zero. Tapos efficiency niya, wow, no? Bihira kayo magkaganyan sa grade, di ba? Sa engineering lang naman, no? Sa engineering, talaga mahirap ang engineering, no? 93. Yan. 93.49. Any question? Efficiency, no? Losses, hysteresis, and practice exercise, no? Kaya nyo pa isolve to? Hindi kayo sumasagot. That means yes. Susolve nyo pa to? Nakaon ba ako? Assignment na nga, sir. Galing talaga ni George. Mayor niya talaga si George. Pasimuno, sir. Ha? Pasimuno po. Ng ano? Grabe Kalokohan? ka. Ng assignment, sir. Sige. Teka, paano ba to?